Noong June 10, 2006, biglang nawala si Lori. Hindi siya makita ng kanyang pamilya. Si Lori ay isang psychology student. Graduate siya na may honors. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang local mental health facility. Kasama niya ang kanyang best friend na si Lindsay. May isa pang kaibigan si Lori. Ito ay si Rick. Noong estudyante pa lang sila, kasama daw niya si Rick sa mga lakad nila. Naalala daw ng nanay ni Lori na si Arlene na bago magpasko, nagpaalam si Lori sa kanyang ina kung pwede daw na mag-join si Rick sa kanila sa araw ng Pasko. Wala daw kasing pamilya na ito. Pumayag naman ang ina ni Lori dahil nakakaawa naman na mag-spend ng Christmas mag-isa si Rick. Kaya nung araw na mawala si Lori, hindi na sila nagtataka kung bakit si Rick ay nasa bahay ni Lori dahil close naman silang dalawa. Nung araw na hindi pumasok si Lori, tumawag si Lindsay sa bahay nito pero walang sumasagot. Kaya tinext niya si Rick kung alam niya kung nasaan si Lori. Tinext lang daw ni Rick sa kanya na hindi rin niya alam kung nasaan si Lori. Pangalawang araw na nang hindi pumapasok sa trabaho si Lori, doon na pumunta si Lindsay sa bahay ng kaibigan para i-check. Pagdating sa bahay, bukas daw ang pintuan at nasa loob din ang aso ni Lori na si Peanut. Nagtataka si Lindsay kung bakit malinis ang kulungan ng aso, gayong nawawala si Lori ng ilang araw na. Yung aso sa tingin ni Lindsay na may nagpapakain dito at may nag-aalaga. Napansin din ng kaibigan na yung aso na si Peanut, hindi daw yan umaapak sa tiles papunta sa labas, kaya naglalagay ng rug o mat sa sahig para apakan ng aso. Nung araw na pagpunta daw niya, wala doon ang mga rug sa sahig. Pati na rin ang basurahan sa labas ng bahay. Nalaman na ng kanyang ina na hindi pumapasok si Lori sa trabaho. Pinuntahan na ng nanay ang lugar kung nasaan nakatira si Lori at nagpasama na rin siya sa mga pulis. Hindi pa masyadong nag-iimbestiga ang mga pulis dahil wala pa namang 48 hours na nawawala si Lori. Baka daw nagpunta lang kung saan-saan o sa mga kaibigan, so naghintay na lang sila na dumating si Lori. Nang bandang hapon nagring ang telepono. Sinugot ito ng nanay ni Lori. Ang nasa kabilang linya ay si Rick. Sinabi nito na si Lori daw ay may isang mahalagang pinuntahan para magdala ng illegal na drugs. Nagtaka ang nanay ni Lori dahil kilala niya ang kanyang anak na hindi niya ito kayang gawin. Nung malaman ito ng mga pulis, pinuntahan nila ang bahay ni Lori. Ginalugad, wala naman silang nakitang mga droga. Pagkatapos nun, may sasakyan na pinasabog. Ito pala ang nawawalang sasakyan ni Lori. Doon na nagbago ang investigasyon ng mga pulis. Kung noong una ay missing person ang kanilang inilalagay, ngayon ay posibleng homicide na. Inimbestigahan nila ang sinabi ni Rick na may kaugnayan si Lori sa droga, pero wala naman silang makuha na kaugnayan dito. Ang ginawa ng mga pulis, nag-focus sila kay Rick kung may tinatago ba siya. Makailang interview kay Rick, wala silang makuha sa kanya hanggang umalis na ito sa kanilang lugar. 10 taon na lumamig ang kaso ni Lori hanggang may nagbukas uli ng kanyang kaso. Sabi ng investigador na mahirap daw ang kaso ni Lori dahil walang katawan na nakita kung ano ang nangyari sa kanya. Ang bagong investigador, ipinokus niya kay Rick ang pag-iimbestiga dahil sa mga sinabi nito na walang katuturan. Katulad ng pagsabi niya na si Lori daw ay drug dealer. Nung kinausap ng mga pulis noon si Rick, mga ilang oras na nawawala si Lori, may nakita sila ng mga kalmot sa kamay at braso nito. May nakita rin sila sa sasakyan ni Rick na posas, kutsilyo, pati na rin ang mga panlinis. Doon nila nalaman ang nakaraan ni Rick. Noong March 5th, ayon sa record nila, nakita nila ang isang 12 years old na bata sa kalsada. Noong hinintuan nito ng mga pulis, nakita nila na ang bata ay madala-dalang backpack. Noong chinek ito ng mga pulis, nakita nila sa loob ng bag ang mahabang kutsilyo at ang baril. Pinaupo siya ng pulis sa sasakyan.
Tinanong siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sinagot siya ng bata. Sinabi niya na pinatay niya ang kanyang mga magulang. Walang emosyon at walang luha na makita sa bata. Kaya dali-daling pumunta sa bahay ng bata ang mga pulis. Doon nila natagpuan ang wala ng buhay na mag-asawa. Pinatay niya ang kanyang ina. Pagkatapos, tinakpan niya ng blanket at nilagyan niya ng rose sa dibdib nito. Binaril din ni Rick ang kanyang stepdad. Ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang mga magulang, ang sabi ni Rick ay ayaw daw niyang umalis sa kanyang eskwelahan at ayaw niyang lumipat ng ibang lugar. Napag-alaman ng mga pulis na after niyang patayin ang kanyang mga magulang, patuloy pa din sa pagpasok sa eskwelahan si Rick. Dahil sa kanyang ginawa, nakulong si Rick sa kulungan ng mga menor de edad na nakagawa ng krimen. 9 years ang kanyang bubuniin sa loob. Makakalaya lang siya pag siya ay 21 years old na gulang na. After 21 years na nasa kulungan si Rick, nakalaya siya at doon niya nakilala si Lori. Naniniwala ang mga pulis na may kinalaman si Rick sa pagkawala ni Lori at kailangan nilang patunayan ito. Binalikan ng mga investigador ang sasakyan ni Lori na sinunog. Naghanap sila doon ng ebidensya. May nakita sila na maliit na upos ng sigarilyo. Sinabmit nila ito para sa testing, pati na rin ang galon ng gas na nakita nila sa hindi kalayuan. Galing ang galon ng gas sa pinagtatrabahuan ni Rick na sa panahon na yon ay nawawala. Binalikan nila ang bahay ng biktima. Doon nakita ang mga signs na naglaban si Lori. Bakas dito ang pagsipa sa dingding. Sa tingin ng investigador na sinakal ni Rick si Lori dahil sa mga kalmot na nakita sa kanya sa kuko at braso. Pati ang cord ng telepono ay wala. Ginamit daw ito para itali si Lori. May nangyaring maganda sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Lumabas ang rag ng ilang taon nang nakalipas. May nagsaoli ng rag dahil ibinalik ito ng isang dating roommate ni Rick sa mga pulis. Nakita din nila ang love letter sa lamesa na nagpapahayag ng pag-ibig niya kay Lori. Pero ang gusto lang ni Lori ay kaibigan dahil yun ang tingin niya kay Rick. Lumalabas sa investigasyon na yun ang motibo kaya niya pinatay si Lori. Maraming nakolektang ebidensya sa bahay ni Lori, kaya lang wala na nag-follow up sa mga ebidensya. Naiwan ito at hindi na umusbong ang kaso. Sa pagbukas uli ng kaso, nakita nila ang isang envelope na naglalaman ng importanteng message. Ang laman ng message ay ang DNA ni Rick na nakita sa bedsheet ni Lori at ang dugo sa pinto pati na rin sa rag na nasa kusina ng bahay ni Lori. 12 years nang nawala si Lori at ngayon ay meron ng ebidensya para makasuhan nila si Rick Enriz. Hinanap ng mga pulis si Rick, nakatira na sa malayong lugar. Doon nila ito hinuli at kinasuhan. Napaiyak ang nanay ni Lori dahil nakita nila sa loob ng korte si Rick. Ang result ng DNA ng cigarette na nakuha nila malapit sa sasakyan ni Lori ay DNA ni Rick. Sa paghihintay ng kaso, namatay na ang tatay ni Lori at ang kapatid niya. Hindi nakita ang hustisya na kanilang hinahanap. Itinatanggi ni Rick na magagawa niya yon na patayin si Lori. Sinabi rin ni Rick sa korte na kaya niya pinatay ang kanyang mga magulang dahil minumulestya daw siya ng kanyang ina. Pero noon, ang sabi niya sa mga pulis na pinatay niya ang kanyang mga magulang dahil ayaw niyang umalis at lumipat sa ibang lugar. Tinanong si Rick ng attorney kung bakit siya may mga kalmot sa kamay. Sinabi ni Rick na kalmot daw yon ng kanyang aso. At ang posas na nakita sa kanyang sasakyan, pati ang panglinis, wala daw kinalaman sa pagkawala ni Lori. Ang tanong na hinihintay na lang na sagutin ni Rick na kung saan niya tinapon ang katawan ni Lori. Sagot ni Rick, hindi niya tinapon ang katawan ni Lori. Sa pagtatapos ng paglilitis, sinabi ng abogado ni Lori na hindi basta-basta aalis si Lori na hindi kasama si Peanut na kanyang aso. 16 years na ang nakaraan, makakamit na ng pamilya ni Lori ang hustisya. Si Rick Enriz guilty sa pagpatay kay Lori. Nahaharap sa death sentence si Rick. Posible siyang mag-appeal sa korte. Para hindi na paulit-ulit na bumalik sa korte ang nanay ni Lori, ginawa na lang nilang habang buhay na pagkabilanggo na walang posibleng parol. Nag-iisa na lang ang nanay ni Lori
Nakahanap naman siya ng kaibigan sa pamilya ng investigador at sa best friend ni Lori na si Lindsay. Thank you guys sa panonood, at kung nagustuhan ninyo ang video na to, click the like button and subscribe. Thanks!